Sa pagkakataong may mga mapapanganib na eksena ang mga artista ay kailangan nila ng mga kadobol. Sila ang gumagawa ng mga stunts na lubhang delikado para sa mga artista. Buwis buhay nilang ginagawa ang mga eksenang hindi kayang gawin o maaaring ikapahamak ng artista. Itinataya nila ang kanilang buhay sa ngalan ng magandang palabas at syempre ng pera. Subalit hindi ba't may tuturing na swerte ang ganitong trabaho dahil mga artista mismo ang nakakatrabaho mo na madalas ay mapagkakamalan ka ding artista. Subalit may tuturing pa bang swerte kung ikaw ay magiging double na isang tao mula naman sa politika? Alam nyo ba na noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kumuha din siya ng kanyang kadobol upang kanyang makatuwang dahil sa sobrang dami na ng kanyang ginagawa, lalo na noong panahon ng kanyang pangangandidato bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba ang kanyang kadobol? Nabubuhay pa din ba ito hanggang sa ngayon? Ano ang kanyang naging buhay matapos siyang magsilbi sa dating Pangulo? Isa sa ating mga kilalang personalidad sa larangan ng politika na nagkaroon ng body double ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa panahon ng pangangandidato ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay masyado siyang naging abala dahil noong panahon ng kanyang pangangampanya ay siya rin ang Pangulo ng Senado. Dahil dito, naisipan ng dating Pangulo na kumuha ng kanyang magiging kahati sa kanyang mga trabaho hanggang sa aksidente niyang makilala ang magiging sagot sa kanyang mga problema. Nakilala niya si Jesus. Hindi si Jesus na iniisip niyo dahil matagal na niyang kilala ito. Ang aking tinutukoy ay si Jesus Quevenco. Mainit noon ang paghaharap ng magkalaban para sa 1965 presidential election sa pagitan ni Diosdado Macapagal mula sa Liberal Party na noon ay kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas at nagnanais na muling makaupo sa parehong posisyon. Bukod sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas, layunin din noon ni Macapagal ang pagbabago ng reforma sa lupa sa kanyang pangangampanya na nagawa naman niya sa kanyang unang termino bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang unang termino ay naisabatas niya ang kauna-unahang batas para sa reforma sa lupa at nailagay ang piso ng Pilipinas sa free currency exchange market. Sa kabilang banda naman ay ang kanyang mahigpit na katunggali na si Ferdinand Marcos Sr. na dating Vice President ng Liberal Party. Subalit lumipat siya sa kalabang partido na nasyonalista nang mapagdesisyon ng tatakbong muli si Diosdado Macapagal na noon ay nasa Liberal Party at hindi sila maaaring maglaban kung sila ay nasa parehong partido. Ang nooy bata pa na si Marcos ay kasalukuyang presidente ng Senado at naniniwala sa kasabihan niyang Philippines can be great again na kanya na ding naging slogan sa panahon ng kanyang pangangampanya hanggang sa mailuklok siya bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Sa huli ay natapos ang eleksyon at itinanghal na nagwagi si Ferdinand Marcos Sr. na may 51.94% na kabuuang boto laban kay Diosdado Macapagal. Ang larawang ito ay kuha sa loob ng music room ng Palasyo ng Malacanang na kung saan makikita sina Diosdado Macapagal na noon ay Pangulo ng Pilipinas at si Ferdinand Marcos Sr. na hahalili naman sa kanyang posisyon bilang bagong Pangulo. Ang larawang ito ay kinunan habang naghihintay ang dalawa sa gaganaping inaugurasyon para kay Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang pagkakapanalo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas noong 30 ng Disyembre 1965. Samantala, sa panahon ng pangangampanya, hindi magawa ni Ferdinand Marcos na palagi siyang present sa mga campaign rally kahit gusto niya dahil sa kanyang sobrang pagkaabala. Dahil dito, malaki ang naging tulong ng kanyang body double. Naghihiyawan ng mga tao at nagpapalakpakan habang nakikita nila ang bata pa noon na si Ferdinand Marcos Sr. mahigit sa 30 taon nang nakakalipas na noon ay kumakandidato bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero ang hindi alam ng marami, si Ferdinand Marcos na kumakaway at abot tenga ang ngiti habang kinakamayan ng mga tao ay hindi ang totoong Ferdinand Marcos kundi ang kanyang kamukha lamang na si Jesus Quevenco. Si Jesus Quevenco ay talaga namang mapagkakamalan mong ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kuhang-kuha nito ang mukha ng dating Pangulo. Ang tawag pa noon ni Ferdinand Marcos kay Jesus Quevenco ay Brad o Brother. Si Jesus Quevenco na isang likas na katutubo ng Negros ay unang nakaharap si Ferdinand Marcos noong sinamahan ito ng kanyang kaibigan na si Silay Mayor Romulo Goles na kasama din niya sa Partido Nasyonalista sa bahay mismo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1960s. Sa mga panahon na iyon, si Senate President Ferdinand Marcos Sr. ay nagpasyang tumakbo sa pagka-presidente.
Sa loob ng bahay ni Ferdinand Marcos, nagtataka si Kivenko kung bakit lahat halos ng pumapasok ng mga panauhin ni Marcos ay kinakamayan siya at panayang bati sa kanya. Hindi nalalaman noon ng mga taong pumapasok sa bahay ni Marcos na si Kivenko ay hindi si Ferdinand Marcos. Habang naghihintay siya sa salas, si Kivenko ay nakaharap ang mga kinatawan ng Nacionalista Party na nagmula pa sa Mindanao. Dahil sa pag-aakala ng mga politiko na ito ang totoong Ferdinand Marcos, ito nga ay kanilang nilapitan at kinamayan habang si Kivenko naman ay gulat na gulat at walang ideya sa kung ano ang nangyayari. Dahil dito ay hindi na rin siya nakapagsalita upang itama ang kamalian at magpaliwanag, kaya ngumiti na lamang ito at nakipagkamayan na lang din. Nakakatuwang isipin kung ano kaya ang kanilang naging reaksyon matapos dumating ang totoong Ferdinand Marcos. Si Goles na napakalapit sa pamilya Marcos ay pabirong ipinakilala si Jesus Kivenko kay Josefa Edralin na ina ni Ferdinand Marcos. Ipinakilala niya ito bilang anak ng kanyang asawa sa labas. Agad na natigilan si Doña Josefa Edralin dahil sa sobrang pagkakahawig nito sa kanyang anak na si Ferdy hanggang sa ibunyag ni Goles ang katotohanan na si Kivenko ay kanyang kaibigan lamang at hindi ito anak sa labas ni Don Mariano Marcos. Sa unang pagkakataon na magkita sina Kivenko at Marcos ay nagtitigan lamang sila sa isa't isa at pawang mga natigilan. Mula na nga noon ay nagtrabaho na ng part-time si Kivenko kay Ferdinand Marcos. Siya ay umakto bilang body double na lumilitaw sa mga rallies at meetings na kung saan si Ferdinand Marcos ay inaasahang hindi magsasalita. Kanya ring sinamahan ng First Lady sa ilang okasyon na kung saan ay pagod o maraming ginagawa si Ferdinand Marcos Sr. o kaya ay minsang hindi nagtutugma ang mga schedule nito. Ang pinakagustong parte ni Kivenko sa kanyang pagpapanggap ay ang nakukuha niya ang mga nais niyang pwesto at upuan sa tuwing siya ay kakain sa mga restaurants at syempre ay ang makasama at makadate niya ang dating unang ginang na si Imelda Marcos sa mga pagtitipon at natatanging okasyon. Madalas na si Kivenko ang nakikipagkamay noon sa mga tao at umaattend sa mga campaign rally. Ang serbisyong ito ni Kivenko sa dating Pangulo ay libre lamang o walang bayad. Hindi siya nanghingi ng sweldo sa dating Pangulo at ginawa niya ito ng taos sa kanyang puso at syempre may halong saya dahil sa kanyang natatanging trabaho. Sa isang pagkakataon pa umano dahil sa husay ni Kivenko sa kanyang pagpapanggap bilang si Marcos, isa sa kanyang mga tiyahin ang nagmadaling umupo sa tabi ng inakala niyang Pangulo na si Ferdinand Marcos. Laking gulat ng kanyang tiyahin nang sabihin ni Kivenko na hindi siya si Ferdinand Marcos at nagpakilala bilang kanyang pamangkin. Sa panahon ng pagseserbisyo ni Kivenko kay Ferdinand Marcos, nagkaroon siya ng 3 pangunahing okasyon na nagpanggap siya bilang si Ferdinand Marcos Sr. Noong una ay sinamahan niya ang dating unang ginang sa isang okasyon sa Murcia sa Negros Occidental noong Disyembre taong 1964 kung saan ang nooy Pangulo na si Ferdinand Marcos ay masyadong abala sa ibang mga gawain. Ang pangalawa naman ay noong tinawag muli si Kivenko ng nooy kilalang politiko din na si Armin Gustillo. Sa pagkakataong ito ay para naman sa speaking engagement sa Cadiz. Noong mga panahong iyon, kailangan ng presensya ni Marcos sa naturang pagtitipon subalit mayroon siyang importanteng gagawin sa San Carlos City kaya't hindi ito nakadalo. At syempre, to the rescue naman si Kivenko. Sa pangatlong pagkakataon, sinabihan si Kivenko na kailangan niyang i-meet o puntahan ng nooy kandidato pa lamang na si Ferdinand Marcos sa Bacolod Airport. Sobrang pagod na pagod umano noon ang dating Pangulo at halos wala pang tulog. Pagod siya sa mga ginawa niyang pangangampanya, subalit kailangan pa rin niyang pumunta sa iba pang lugar upang doon ipagpatuloy ang kanyang pangangampanya, partikular na sa Victoria. Nais noon ng dating Pangulo na kahit paano'y makaidlip o makatulog saglit para naman sa pagharap niya sa mga tao ay hindi siya mukhang bilasa. Magkatabi sina Kivenko at ang dating Pangulo sa loob ng iisang sasakyan. Si Ferdinand Marcos ay natutulog noon nakatabi lamang si Kivenko na noon ay patuloy ang pagkaway sa mga tao sa labas ng umaandar na sasakyan. Ang mga tao ay hindi magkamayaw noon sa pag-aakalang ang kumakaway sa kanila ay si Ferdinand Marcos Sr. Noong nagumpisa na ang termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang bagong Pangulo ng Pilipinas ay tumigil na rin si Kivenko sa kanyang serbisyo kay Marcos. Inalok pa noon mismo ni Ferdinand Marcos ng isang posisyon sa gobyerno si Kivenko subalit tinanggihan niya ito. Mas bibigyan niya umano ng pansin ang kanyang noong insurance business sa Negros. Dagdag pa ni Kivenko, natatakot umano ang kanyang asawa na si Thelma sa ginagawang pagserbisyo nito kay Marcos.
Hindi umunuligtas ang ganitong klaseng gawain dahil noong mga panahong iyon ay may mga natatanggap na hindi magandang trato si Ferdinand Marcos na labis na ikinababahala ni Telma na baka mangyari umano sa kanyang asawa. Samantala, personal ding inalok noon ni dating unang ginang Imelda Marcos ang asawa ni Quevenco na si Telma ng trabaho na agad naman itong tinanggap. Ang nooy guro na si Telma ay nagkaroon ng trabaho sa Government Service Insurance System o GSIS na personal na inappoint ng dating unang ginang. Kinalaunan, si Telma ay naging Operations Manager sa Ministry of Human Settlement sa Western Visayas. Subalit noong mga taong 1972, nang muling makarating si Quevenco sa Maynila ay muntik na siyang kuyugi ng mga estudyante na nagpo-protesta noon kontra sa rehimeng Marcos. Hinabol siya ng mga galit na kabataan at sa takot ni Quevenco ay pumasok siya sa isang department store. Napabili siya ng bagong jacket at salamin na kanyang isinuot upang hindi siya makilala sa kanyang paglabas. At mula nga noon, sinabi ni Quevenco na kailanman ay hindi na siya babalik ng Maynila dahil sa labis na takot. Noong Pebrero taong 2014, si Jesus Quevenco ay namatay sa edad na 90 sa isang ospital sa Bacolod City dahil sa sakit na pneumonia. Si Quevenco ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa orihinal na Marcos ng 25 taon.